Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ipagdya mo sa sakit, dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat na nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila'y mapuno na matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat na nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ng mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapagampun sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael at Angel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Panalangin ng Santo Papa Francisco sa Mahal na Birhen sa panahon ng COVID-19. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili, o Mahal na Ina ng Diyos. Sa kasalukuyang nakalulungkot na sitwasyon na ang mundo ay pinaghaharian ng hirap at takot, kami napaampun sa iyo, Mahal na Ina ng Diyos at amin ding Ina, at nagpakupkup sa iyong pagkakandili. O Birheng Maria, itunghay mo sa amin ang mga mata mong mauin sa gitna ng pandemya ng coronavirus. Aliwin mo ang mga namimagati sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay, kadalasay na ililibing ng di man lang nasisilayan. Samahan mo ang mga nag-aalala sa kanilang mga may sakit na mahal sa buhay, na hindi man lang nila masamahan para hindi sila mahawaan. Punuin mo ng pag-asa ang mga nabagabag sa walang katiyakang kinabukasan at bunga nito sa ekonomiya at hanap buhay. Ina ng Diyos at amin ding Ina, ipanalangin mo kami sa Diyos sa manang-awa, na ang laganap na pighating ito ay matapos na at muling sumilay ang kapayapaan at pag-asa. Isama mo sa iyong mahal na anak, tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Cana Galilea, na aliwin ang mga pamilya ng mga may sakit at mga biktima upang buksan ang kanilang mga puso sa pagtitiwala at pananalig. Ipagsanggalang mo ang mga doktor, nurse, ang mga tagapangalaga ng kalusugan, at ang mga nagkukusa sa pagtulong na nasa unahan ng laban na ito, na sinusong ang panganib maging sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng buhay ng iba. Itaguyod mo sila sa kanilang pagpupunyagi, panatilihin mo silang malusog, malakas at mapagbigay. Manahan ka sa mga nag-aalaga sa may sakit araw at gabi, at sa mga paring tumutulong at nagmamalasakit sa lahat, dahil sa gampanin ng pagpapastol at pagsunod sa mabuting balita. Mahal na Birhen, liwanagan mo ang isipan ng mga nagsusumikap na tuklasin ng lunas para puksain ang virus na ito. Nawa ang mga namumuno ng mga bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasakit at pagkamapagbigay, ay tulungan ang mga lubhang nangangailangan at bumuo ng panlipunan at pang-ekonomiyang lunas na isinasaalang-halang ang hinaharap at ang ikabubuti ng lahat. Maria na lubhang banal, pukawin mo ang aming budhi upang ang inilalaan naming malaking pondo para sa pagtuklas at paggawa ng mga mapamuksang armas ay mailaan sa makabuluhang pagtuklas kung paanong sa hinaharap ay maiwasan ang ganitong mga trahedya. Minamahal naming Ina, tulungan mo kaming mapagtanto na kami ay nabibilang sa isang malaking pamilya at kilala na may nagbubuklod sa amin, upang sa diwa ng kapatiran at pagkakaisa, matigaw namin ang laganap na kahirapan at pangangailangan. Gawin mo kaming matatag sa pananampalataya at marubdob sa panalangin. Maria, kaaliwan ng mga nagdurusa, yapusin mo ang iyong mga nasisiphayong anak, at ipanalangin mong hanguin kami ng Diyos at palayain sa kasalukuyang salot upang manumbalik ang mapayapang takbo ng aming buhay. Sa iyo na nagniningning sa aming paglalakbay, bilang pag-asa namin kaligtasan, pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili, o maawain at maalam at matamis na Birheng Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Isama po natin sa ating panalangin ang mga naghandog ng misa. Pasasalamat ni Peking Ramirez and family, Adora La Chica and family, Lorraine Iranon and family, Nino Ramirez and family, Ato Cruz and family, Mark and family, Amard and Elmer Guevara and family, Lyceum of the Philippines University, Batangas, Bonifacio Manyo and family, Amelio Lubid and family, Yana Rael Guevara, Lailani Tolentino, Aida Tamares and Aileen Guana, Clarence Bautista, Mila Encarnacion and family, Queenie Aleli Masaho, Martin family, natatanging kahilingan ni na Edita B. Prodigalidad, Bonifacio Manyo and family, Aileen Guana, Annalyn De Vera, Karen Kataytay, La Army Banaag, Sirius Atina, Sky Asher, Busilan family, Mary Joy Giselle Nyem, and Roxanne Gelindon. Sa kagalingan ni Manding Makalinaw, Mr. and Mrs. Isabel Marabilla, Virginia Besas and Germana Ortiz Luis, Francia Damiana Bansil, John Kevin Barrios, Flaviana Banag, Ria Ancaja and family, Randy Doctolero, Regan Laurel, Josephine Francisco, Soledad Francisco, Joycelyn Valero, Rona Marie Dineros, Pia Margarita Enriquez and Aquino, Enriquez and Chavez family, Jean Geron, Ricardo Jose Pajarillo, Rodolfo Mendoza, Rudolph Angelo Lasaga Candelario, Emma Hillard, Rowena Soniega, Bonifacio Manyo, Peking Ramirez and family, June Soyon sa Annie and Lilang Salud Joseph, Vicky Olivar, Connie and Faye de la Cruz, Mario Mingao Jr., Heidi P. Mingao, Ethan K. Mingao, Aileen Guana, Annalyn De Vera, Karen Kataytay, La Army Banaag, Evelyn Vallejo, Reynato Vallejo, Madeline Bondad, Lapik. Sa mabilis na paggaling ni Nanila Baldo and Claire Francisco, Cheryl Soltes Paos, Constantino Paos, Sancho Soltes, Tokohi Yanagida, and Josephine Lopez, Raniel Diana Aguila, Bonifacio Manyo, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Pedro Malipol, Emalina Mendoza, Pablito Francis Mary Millar, Gabriela Marciano Gregoria Centeno, Bernardino Kalimag, Thomas Masaho at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Aleluya ang ihandog ng bayang tinubos ng Diyos, sa lahat sa bihing lubos, tayo sa dilim tinubos, nang sa ilaw niya'y umabot. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairing. Tayo po ay nasa panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ngayon ay araw ng Sabado kung saan tayo ay nagtatalaga ng sarili. Una, sa mahal na Birheng Maria. Tayo ay lumalapit sa mahal na Birheng Maria sa pag-asa nating tayo ay kanyang dadalhin papalapit sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ganoon din, ngayon po ay araw ng Sabado. Palagi po nating sinasabi sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, every Saturday is Healing Day with Saint Padre Pio. Ilapit natin kay Santo Padre Pio lahat ng ating karamdaman, ito man ay karamdamang pangkaluluwa, karamdamang pangkatawan, karamdaman ng ating puso, ng ating diwa, ng ating kalooban. Hilingin natin ang pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ni Santo Padre Pio. Ating isama sa ating panalangin ang lahat ng mga naghandog ng pamisa sa misang ito, ganoon din ang mga intensyon ninyo na nakikiisa spiritually sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Ganoon din ang mga intensyon at mga panalangin ng mga mananampalataya at mga naglilingkod sa parokyang ito ni Santo Padre Pio. Ipagdasal natin ang mga frontliners, ang mga overseas Filipino workers, ang mga Pilipino naghahanap buhay sa ibang bansa. Ganoon din ipagdasal natin sa espesyal na pamamaraan ang mga matatanda, ang mga may sakit, ang mga naghihingalo. Ganoon din ang mga nag-aalaga sa kanila. Ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo't kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panungkalan ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon,
Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Hudiismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patunay na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, at maging mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya, dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita, at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ikinagagalak po natin na magkatipon-tipon sa pagdiriwang ng banal na misa. Ito po ang pinakamataas na uri ng ating panalangin. Tayo po ay natutuwa sapagkat kahit po tayo ay nagdiriwang privately ng banal na misa at kayo naman po ay nakikiisa spiritually sa pamamagitan ng ating virtual or online mass, alam po natin na katulad ng karanasan ng unang mga alagad ni Jesus, hindi natin pwedeng limitahan ang pagkilos ni Jesus. Sa mga tagpo ng muling pagkabuhay ni Jesus, nakita natin na kahit sa mga saradong pinto, kayang makadaan ni Jesus. Kaya alam po natin na kahit sa pamamagitan ng ating online masses, sa pamamagitan ng inyong mga telebisyon, ng inyong mga cellphones, alam po natin na dadaloy ang biyaya ng ating Panginoong Jesus na muling nabuhay sapagkat lahat ay kayang daanan ni Jesus. Tayo po ay nagkakaisa-isa spiritually. Kayo po ay sumusubaybay, lalo't higit ngayong araw ng Sabado, araw ng pagpapagaling ni Santo Padre Pio. Kami po ay natutuwa sapagkat napakarami pong sumusubaybay sa ating online masses. Ito po ay from Monday to Friday. Ang online masses po natin ay 7 a.m., 12 noon at 5 p.m. Kapag naman araw ng Sabado, madadagdagan po ito ng 9 a.m. Katulad nito, ito po ay healing mass na susundan ng healing liturgy. Kapag araw naman po ng Linggo, bukas 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. at 5 o'clock p.m. Tuloy-tuloy din po yung ating ginagawa na intensive prayer sapagkat alam po natin na sa mga panahong ito,
kailangan po natin ang malalim na pananampalataya at ang ating marubdob na pananalangin. Bagamat kayo po ay hindi pwedeng makiisa physically sa pagdiriwang ng misa, ang pambansang dambana po ay bukas for your private prayers. Kaya pwede po kayong dumalaw sa pambansang dambana para kayo po ay makapaglaan ng inyong personal or private prayers. Hindi po kayo pwedeng makiisa sa pagdiriwang ng banal na misa sapagkat ito po yung limitasyon na ibinigay ng gobyerno sa panahon natin ngayon ng COVID-19. Ipinagbabawal po sa panahon ngayon ang mga mass gatherings, kasama na po ang religious gatherings katulad po ng pagdiriwang ng banal na misa. Katulad po ng nabanggit ko sa pasimula ng pagdiriwang ng banal na misa, tayo po ay nagtatalaga ng sarili sa mahal na Birheng Maria sapagkat ngayon po ay araw ng Sabado. Tuwing araw ng Sabado, ito po ay tinatawag nating Our Lady's Saturday. Ganoon din sa pambansang dambana, ang Sabado po ay napakahalaga sapagkat ito po ay araw ng pagpapagaling ni Santo Padre Pio. Mga pinakamamahal, nakita natin sa mabuting balita ayon kay San Juan na si Jesus ay kasama na nila pero hindi nila nakilala kaagad si Jesus. At makikita po natin sa mabuting balita yung ilang indikasyon na marahil ay mga dahilan kung bakit hindi nila kaagad-agad nakilala si Jesus. Ang sabi po ng mabuting balita ngayon, lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Marahil mga pinakamamahal, ang kanilang atensyon ay nasa malakas na hangin at sa lumalaking alon na kanilang nararanasan. Mga pinakamamahal, ang karanasan pong ito ng mga alagad ay pwede rin nating maging karanasan. Hindi natin maramdaman ang presensya ni Jesus, lalo't higit ang kanyang presensyang nagpapagaling. Huwag po nating kakalimutan, the presence of Jesus is always a healing presence. Ang presensya ni Jesus ay palaging presensyang nagpapagaling. Kaya kung nasaan si Jesus, nandoon ang pagpapagaling. Kung si Jesus ay nasa isip natin, gagaling ang mga karamdaman natin sa kaisipan. Kung si Jesus ay nasa puso natin, gagaling ang karamdaman natin sa ating puso't kalooban. Kung si Jesus ay nasa kaluluwa natin, gagaling ang mga karamdaman ng ating kaluluwa. The presence of Jesus always brings healing to the person. Pero hindi nila nakilala si Jesus. Bakit? Marahil sapagkat nakatuon ang kanilang paningin sa lumalakas na hangin at lumalaking alon. Kung tayo po ay makikinig ng mga balita sa panahong ito ng pandemya ng COVID-19, pwede po nating sabihin na yung karanasan natin ay para ding lumalakas na hangin at lumalaki na alon. Lumalaki po't lumalakas ang krisis na ito ng COVID-19. Yung tayo po ay umasa na kapag nagkaroon ng bakuna ay babalik tayo sa normal, pero ano po yung napapakinig natin sa mga balita? Una, mayroon tayong kakulangan. Ito po ay worldwide, no? Pangmundong kakulangan ng supply ng bakuna. Hindi lang po ito. Lumalabas ang mga balita ng mga hindi magagandang epekto ng bakuna. Kaya mababalitaan po natin na may pagbabakuna na ipinatigil ng pamahalaan. Ito po yung ilan sa mga waribagang lumalakas na alon at lumalaking hangin na nararamdaman natin sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Karugtong na po nito yung iba pang mga krisis na pwede nating maranasan. Akala natin ay makakabalik tayo sa normal nating hanap buhay, sa normal nating buhay, sa ating kinagawian na pamumuhay. Lumalakas ang hangin.
lumalakas ang alon. Ito yung nararanasan natin. At kapag ang ating paningin ay nakatuon sa malakas na alon at malakas na hangin, katulad ng karanasan ng mga alagad, hindi nila makikilala si Jesus. We will not be able to recognize Jesus if our attention is focused on the strong winds. Kapag nakatuon sa malakas na hangin at malakas na alon, hindi natin makikilala si Jesus. Pwede pong yung attention natin ay nakatuon sa karamdaman natin. Pwede pong yung attention natin ay nakatuon sa mga bagay na nagpapabigat sa atin. Cancer natin, sakit sa puso, problema natin sa pamilya, problema sa anak, problema sa asawa. Hindi naman po natin masisisi na yung ating atensyon ay napapatutok sa mga bagay na ito. Pero katulad ng karanasan ng mga alagad, hindi natin makikilala si Jesus. Ano pa ho yung isang marahil dahilan? Ang sabi po ni San Juan, and this is something very interesting, alam po natin na si San Juan ay very theological. Kaya kapag siya po ay nagbigay ng detalye sa mabuting balita, ito po yung makahulugan. Ang sabi ni San Juan sa mabuting balita ngayon, madilim na'y wala pa si Jesus. It was already dark and Jesus was not yet with them. It was dark and Jesus was not with them. We can rightly claim, my dear brothers and sisters, this is also our personal experience. Yung mga pagdaan natin sa madidilim na bahagi ng buhay natin, na ang pakiramdam natin wala si Jesus. Ano ho ba yung pakiramdam ng madilim, no? Inyo pong ilagay yung sarili ninyo sa isang kwarto na walang bintana, walang ilaw, at pagpasok po ninyo ay wala kayong mahagilap kundi dilim. No? Iba pa ho kasi yung dilim na may nakikita kayong bituin o mga tala. No? Iba pa po yun, yung buwan. No? Pero yung pumasok ka sa isang kwarto na walang ilaw, ano po yung karanasan natin? Nangangapa tayo. Kapag madilim, nangangapa tayo. Nawawala tayo. Pwede tayong maligaw. Pwede tayong mauntog. Pwede tayong madapa. Ito yung karanasan natin sa dilim. At marami tayong pinagdaraanan sa buhay na madilim. Kaya hindi rin natin makilala si Jesus. Ito po yung mga pwedeng dahilan, no? Madilim, malakas ang alon, malakas ang hangin, and so we could not recognize Jesus. May isa pa po, no? Kung bakit hindi nila nakilala si Jesus. Ano po ito? Ang sabi ng mabuting balita ngayon, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig palapit ng bangka at sila'y natakot. Bakit po? Because they did not expect Jesus to be coming in such a way. Hindi po nila ine-expect na si Jesus ay darating sa ganitong pamamaraan, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa buhay po natin, there are unexpected ways of Jesus, unexpected ways of God. Pwede pong ang Diyos ay kumikilos sa panahong ito. Hindi lang pwede, kundi sigurado tayong ang Diyos ay kumikilos sa panahong ito ng pandemya ng COVID-19. Ito'y parang si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. We don't expect Jesus to come but through walking on water. We don't expect Jesus to be coming through the pandemic of COVID-19. Ano po yung matututunan natin sa mabuting balita? Hindi lamang sa kumapit kay Jesus kapag madilim, kumapit kay Jesus kapag malakas ang alon at malakas ang hangin, kundi let us trust in the ways of God. Magtiwala tayo sa pamamaraan ng Diyos.
Ang sabi po ng banal na kasulatan ay iba ang pamamaraan ng Diyos. Iba ang pag-iisip ng Diyos. The ways of God is different from the ways of men. Iba po. Sapagkat ang tao'y tao at ang Diyos ay Diyos. No? Kaya iba po ang pamamaraan ng Diyos. Let us trust in the ways of God. Let God be God in our life. Hayaan nating maging Diyos ang Diyos sa buhay natin. Huwag po nating didiktahan ang Diyos kung papaano siya magiging Diyos sa atin. Huwag nating didiktahan. Bagkus ay hayaan nating ang Diyos ay maging Diyos sa pamamaraan niya bilang Diyos sa buhay natin. At kapag tayo po ay may ganitong uri ng pananampalataya, we will be able to recognize Jesus who is truly risen. At alam po ninyo, katulad ng karanasan ng mga alagad, when we are able to recognize Jesus, when we are able to recognize God, even in the midst of darkness, to recognize God even in the midst of typhoons, to recognize God in ways we do not expect of God. When we recognize God, it will bring about peace into our soul. Kung kaya nating masabi na ito ang gusto ng Diyos, doon tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating kalooban. Nawa po ay tumulad tayo kay Santo Padre Pio na nagpapaubaya sa kalooban ng Diyos. Katulad din po ng mahal na Birheng Maria. Ang mahal na Birheng Maria ay nagpaubaya sa kalooban ng Diyos. Mga pinakamamahal, let us surrender our life to God and let us entrust everything to Him. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawaan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Hati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kasalanan ko'y hugasan, linisin mong lubos sa nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sa ng kalugdan at kami gawin mong haing sa laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling no ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain,
kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalantan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating darasalin ng sabay-sabay, Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami, Dias, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalo madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa nasa kanilang tahanan na hindi nakatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, atin pong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumulig ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. At iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung anong kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo, na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos, upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng misang ito, isusunod po natin ang ating healing liturgy. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang liturhiya ng pagpapagaling sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ating alalahanin ang kahalagahan ng malalim na pananampalataya at malinis na puso para sa ganap na kagalingan. Ating pagsisihan ng ating mga kasalanan, O Diyos ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo, at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilapastangan kita. Ikaw, Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapupuotan ang kasalanan, at ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika na di na muling magkakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig, at lalayuan ka na sa tulong ng iyong mahal na grasya ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ipinadala niyo po ang inyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Nawa ay madama namin muli ang habag at awa ni Hesukristo na aming tagapagligtas at tagapagpagaling. Sa tulong ng panalangin,
ng aming mahal na Inang Maria at ng aming patrong si Santo Padre Pio, pagpalait pagalingin mo po kaming lahat sa aming mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristong nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang pag-aari. Ngunit di siya gumaling, bagkos naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipo niya ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya bumaling sa mga tao, sino ang humipo sa akin? Winika sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at itinatanong mo kung sino ang humipo sa iyong damit? At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon ang babae na natatakot at nanginginig, palibhas sa batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Huwag humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay nagsasagawa muli ng ating healing liturgy sa presensya po ng napakahalagang relikyang ito ni Santo Padre Pio. Ito po ang glove, isa sa mga original gloves ni Padre Pio na kanya pong isinuot para po ang kanyang stigmata ay matakluban at hindi palaging naka-expose. Kaya ito pong relic na ito ay napakahalaga sapagkat ito po ay personal na ginamit ng ating pinakamamahal na si Santo Padre Pio. Kaya po ang mga relics ay napakahalaga sa atin sapagkat ito po ay may special na koneksyon sa mga santo o sa mga banal. Ibig sabihin, ang mga relics po ay dumampi. In case ng second and third class relic, dumampi, nahawakan, ginamit ng mga santo, o in case ng mga first class relics, ito po ay bahagi ng kanilang katawan. Kanina po sa ating healing mass ay pinagnilayan natin ang kahalagahan ng pananampalataya upang makita natin si Jesus. It is by faith that we are able to recognize Jesus. Alam ko po na alam ninyo ito at dama po ninyo ito, kayo na sumusubaybay sa ating Facebook Live, sapagkat hindi po kayo magtsatsaga na nakatutok lamang sa inyong laptop o sa inyong cellphone, nakikinig ng misa, nakikinig at nakikiisa sa ating healing liturgy. You will not be doing all these sacrifices if you do not have faith. Kayo po ay may malalim na pananampalataya kay Jesus. Kaya kayo nakikiisa kahit sa ating mga virtual or online celebrations katulad ng healing mass at ng healing liturgy. Palagi ko pong ikinukwento, no? At ito po ay palaging nagpapalakas ng aking pananampalataya bilang pari, no? Noong tayo po ay inilockdown ng gobyerno na kahit pumasok ng shrine ay hindi po pwede, palagi pong bumabalik sa aking alaala at sa aking gunita yung mga tao na nandoon lamang sa labas ng gate, hindi makapasok, at halos kumakapit lamang sa bakal ng gate ng National Shrine. Pero kita ninyo na taimtim na nagdarasal. Alam nilang hindi sila sa bakal kumakapit,
Sila ay sa Diyos kumakapit. Sila ay sa pananampalataya sa Diyos kumakapit. Hindi sa malamig na bakal, kundi sa buhay na pananampalataya sa Diyos. At tama po mga pinakamamahal, sapagkat wala tayong ibang kakapitan kundi ang Diyos. Kaya po yung pagninilay natin ay nakatuon kanina sa ating pananampalataya. Ngayon naman sa mabuting balita, maganda na ituon natin ang ating pagtingin at yung pagninilay natin kay Jesus mismo. Nang maramdaman ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanya, siya'y nagtanong, sino ang humipo sa akin? Ang sagot ng mga alagad ay napaka-normal. And as a matter of fact, it's very practical. Kita po ninyong ang daming gumigit-git sa inyo. Ngayon itinatanong ninyo kung sinong humipo sa inyo. Pero hindi nagpatinag si Jesus sa sagot ng kanyang mga alagad. At dito na po naganap ang malalim na usapan ni Jesus at ng babaeng ito na 12 taon nang dinudugo. Ano po ang makikita natin kay Jesus kung kanino natin inilalagak ang pananampalataya natin? Jesus has a particular care for each one of us. Jesus has a unique love for each one of us. Yung pag-ibig ni Jesus ay hindi parang damit na one size fits all. Ano pong ibig sabihin ng one size fits all? No? Yung bang mga tinatahing damit na kasya na sa lahat o pwede na sa lahat. Totoo, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. But the love of Jesus is especially crafted for each one of us, depending on the uniqueness of our person and of our particular experience. Ito po yung maganda sa pag-ibig ng Diyos. Totoo pang kalahatan. But it is uniquely for you and for me. Kung papaanong ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kahinaan, kanya-kanyang pagkukulang, kanya-kanyang kasalanan, kanya-kanyang karamdaman. Ang pag-ibig ng Diyos ay may kanya-kanyang tugon para sa lahat. Ito po ang napakaganda kay Jesus, no? Hindi po siya nalulunod sa napakaraming tao. Jesus is not drowned by the crowd. And when a person is drowned by the crowd, the relationship becomes impersonal. Yung hindi na personal, sapagkat napakarami. Nalulunod sa karamihan ng tao. Ang pag-ibig ni Jesus, hindi nalulunod sa karamihan ng tao. Hindi siya one size fits all. It is especially made for each one of us. Mga pinakamamahal, sa ating healing liturgy na ito, itaas po natin kay Jesus sa pamamagitan ni Santo Padre Pio the uniqueness of ourselves. Hindi po para tayo magpanggap kung sino hindi tayo, no? Ibigay natin sa Diyos kung sino tayo. Taglay yung kahinaan natin, ano man yung mga pagkukulang natin, ano man yung mga pagmamalabis natin, let us present ourselves to our good Lord, knowing that He has a unique love and care for each one of us. And our response is equally unique. Iba po yung pagtugon ko, iba yung pagtugon ninyo, iba yung pagtugon ng inyong katabi, iba yung pagtugon ng ibang tao. No? That is why every response is valuable for Jesus because it is unique. Mahalaga sa Diyos yung bawat tugon natin sapagkat ito ay personal nating tugon. Atin pong hilingin ang tulong ni Santo Padre Pio upang maramdaman natin ang pagpapagaling at ang pag-ibig at habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Atin pong lalakdawan ang pag-awit ng Come Holy Spirit
bagamat atin pong hinihiling ang pagpanaog ng banal na Espiritu, sapagkat alam nating sa pamamagitan ng banal na Espiritu, dadaloy ang biyaya ng Panginoong Diyos sa tulong na rin ng panalangin ni Santo Padre Pio. Ating dasalin ang panalangin para sa pagpapagaling. Panginoon, kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa upang maiaalay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ito po ay panalangin ni Santo Papa Juan Pablo II alay kay Padre Pio. O aming Ama, binayayaan mo ng lubos ang iyong lingkod na si Padre Pio ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Itinatak mo po sa kanya ang 5 mahal na sugat ni Kristong napako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas na pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng iyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisala ng marami sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang at matimyas na debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa, inanyayahan niya ang maraming kalalakihan at kababahian na mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eucharistia. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, lakas loob po akong dumudulog sa inyo na ipagkaloob po ninyo sa akin ang biyayang ito. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan sapagkat batid mo kung anong kahulugan ng pagdarusa. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kung kayo po ay physically na naririto sa pambansang dambana, kayo po ay aming papahiran sana ng langis. Ganoon din kayo po ay gagawaran ng pagpapala sa pamamagitan ng glove relic ni Santo Padre Pio.
Pero sapagkat kayo po ay hindi physically naririto, hindi po natin maisasagawa yung pagpapahid ng langis. Kung sakali po na meron kayong healing oil ni Padre Pio, pwede po ninyong ipahid ang inyong langis sa mga sandaling ito. Ito po ay ginagamit ng Panginoong Diyos para sa pagpapagaling. Ngayon po ay inyong hawakan ang monitor ng inyong laptop o ang monitor ang screen ng inyong cellphone para po inyong maramdaman ang presensya ni Santo Padre Pio sa pamamagitan ng glove relic ni Santo Padre Pio na ngayon po ay nasa harapan natin. Ito po ay napakahalagang relikya. Ito po ay mismong glove ni Padre Pio na kanyang isinuot para po matakpan ang kanyang sugat. Kaya ito po ay napadampi sa mga mahalagang sugat ni Santo Padre Pio na reflections ng sugat ng ating Panginoong Hesus. Si Santo Padre Pio din po ay mayroong kakaibang biyaya dulot ng kanyang kabanalan. Ito po yung tinatawag na bilocation. Ibig sabihin si Santo Padre Pio ay pwedeng siya po'y iisang tao, iisang katawan, pero natatagpuan sa dalawang magkaibang lugar na parehas na oras. Ito po yung isang himala ni Santo Padre Pio, yung bilocation, no? Iisang katawan, pero nasa dalawang magkaibang lugar sa iisang oras o sa iisang panahon. Ibig sabihin ay Padre Pio can travel to us despite our physical limitation and of our space, no? Kung ito po ay nagagawa ni Santo Padre Pio noong siya ay buhay, how much more ngayon na taglay niya yung tinatawag na beatific vision or the vision of God. Ating itagubilin kay Santo Padre Pio lahat ng ating karamdaman, ating dalhin sa Kanya lahat ng ating sakit, ito man ay sakit ng ating katawan, ng ating kaluluwa, ng ating espiritu, ng ating diwa, ng ating puso't kaisipan. Alam nating sa pamamagitan niya, tayo ay pagagalingin ng Diyos, dulot na rin ng Kanyang kabutihan at ng Kanyang kabanalan. Through the intercession of Saint Padre Pio, may God grant you healing of mind, body, and soul. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin ka nawa sa iyong karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Katulad po ng aking ini-announce sa misa, ang mga misa po natin ay virtual sapagkat hindi pa rin po pwede ang ating mga mass gathering kasama po ang religious gatherings. Ang misa po natin tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes ay 7 a.m., 12 noon at 5 p.m. Kapag araw po ng Sabado, katulad ngayon, madadagdagan po ng 9 a.m. sapagkat ito po ay healing mass na susundan ng healing liturgy. Kapag araw po ng Linggo, katulad bukas, mayroon po tayong 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. at 5 o'clock p.m. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating intensive prayer tuwing 2:30 ng hapon. Bagamat wala po tayong public celebration ng mga misa, ang pambansang dambana po ay bukas. Inuulit ko po, ang pambansang dambana po ay bukas. Kung sakali po na gusto nyo na magkaroon ng personal prayer, ang atin pong pambansang dambana ay bukas para kayo po ay makapasok. Ganoon din po para sa inyong mga pangangailangan sa opisina, kasama na po ang ating mga souvenir shop, no? So, pwede po kayong pumunta dito. Yun nga lamang po ay inyong susundin ang patakarang inilahad ng ating gobyerno. Katulad po ng pagsusuot ng face mask, ng face shield, yung ating physical distancing, yung ating pong edad, no? Kung tayo po ay hindi pasok doon sa edad na pinapahintulutang makalabas, kayo po ay hindi rin po makakapasok sa ating pambansang dambana. Ganoon din, meron po tayong binyag, nagsasagawa po tayo ng binyag
Nagsasagawa po tayo ng libing, misa sa libing at misa sa kasal, pero sa presensya lamang po ng 10 katao. Tayo po ay nagsasagawa rin ng blessing ng mga sasakyan pagkatapos po ng ating virtual mass tuwing araw po ng Sabado at Linggo. Inuulit ko po, ang atin pong mga blessing ng sasakyan ay ginagawa pagkatapos ng virtual masses ng Sabado at Linggo. Pero kapag umabot na ng 10 ay tinatawag na po kaagad kami, no, para po hindi magkatipon-tipon kahit po sa blessing ng sasakyan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.